Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pautupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning Webes. Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako naman po si Tita Doris. Maririnig niyo po ulit ako kasama ni Miss Karen. Mm-hmm. Hi Miss Sarah, nasan ka? Ayun, nandun. Yan. Nasa tech. Yung ating producers, yun po si Sarah. At kung minsan, syempre, sinasamahan din tayo dito, Miss Doris. Oo nga eh. Kaya alam ko nandito siya ngayon eh. Kasama natin sa loob, pero nasa tech pala siya ngayon. Tumakas. Kasi yung topic church history pa rin. Ayaw ni Sarah ng mga ganyan kasi pang matanda daw. Ay, oo nga naman. Nahalata ang edad, no? Hindi tayo naman, kasi mahirap i-deny yun, Miss Karen eh, no? pero hindi naman ibig sabihin nabuhay na tayo ng mga panahong pinag-uusapan natin. Oo. Hindi naman. Pero yun nga, Miss Doris, kahapon yung kwentuhan natin, di ba? Church history, bakit natin pag-aaralan? Nagbigay lang tayo ng ilang examples Mm-hmm. Ilang halimbawa kung bakit pag-aaralan at kung saan nanggagaling yung mga ginagawa natin ngayon. Oo. Konting kalinawan na scriptural pala. Oo, yun. Ano ba yun? Magre-review ka pa ba, Miss Karen? On the topics yesterday or tutuloy lang muna natin? Ituloy. Although hindi naman pwedeng hindi natin i-review or hindi naman pwedeng hindi natin puntahan every now and then. Kunwari, yung sinasabi natin on the sacraments, on receiving Holy Communion in a state of grace. Nasa Bible yan lahat. Tapos yung sinasabi, may example nga ako, di ba? Yung si Pope Linus. Mm-hmm. Yes. Siya pala ay nasa second book of Timothy. Yes. Parang nagbibigay ng greetings si San Pablo. Oo, Miss Karen, na talagang sinulat ko yun, ha? Kung anong chapter nakalagay yun, ha? Sa mga nakikinig, it's 2 Timothy chapter 4, verse 21. Mm-hmm. Yeah. Yung sinasabi sa church history, most probably, si Saint Linus or si Pope Linus, siya yung the only other pope aside from Saint Peter na mahahanap ang pangalan sa scripture o sa Biblia. Pero makikita mo yung continuity talaga, yes, diba? Yes, Yun, Kaya ngayon, di ba, hindi naman iniimbento yung yung mga sinasabi ng Santa Iglesia kapag sinusundan. Kaya lang yun nga, Miss Doris, kasi ang tagal. Mm-hmm. Ang habang panahon, imagine 2,000 years. Yes. Kaya nakakalimutan natin yung iba. Tapos pag narinig natin, akala natin bago. Sa bagay, in fairness naman sa ating mga nakakalimot, di ba? Mm-hmm. Yung mga lola lang natin, three grandmothers ago, paano ba yun? Yung lola ng lola mo, kung minsan generasyong hindi na matandaan. hindi mo na alam kung anong pangalan, di ba? Unless may lolo ka na naglilista. Oo. Kung ano yung mga pangalan ng mga, yung mga lolo namin, may mga listahan Mm-hmm. Pero kung minsan, nagkakaiba-iba. Kunyari, yung lola ng lolo ko, Oo. Maria yung pangalan. Oo. Yun yung alam nila. Tapos pag hinanap mo, nawawala. Oo. Kasi pala, dalawa yung pangalan niya, Maria Maxima. Ayun. Oo. So, yung Maria na wala na, Maxima na lang. Maria lang yung naaalala. Okay. Kadami ng mga Maria, di ba? Kasabagay, kumpara naman kasi sa pangalang Maxima at Mas saka maraming Maria. Maria. Pipiliin mo ng gamitin ng Maria. Oo. Kaya wala na. Kaya ganun nga, Miss Doris. Mm-hmm. Nakakalimutan kagad yung mga napagkaiwanan ba o yung matagal na nakaraan, yung mga nakaraan hindi na masyadong ginagamit. Kunyari nga yung example namin, Maria Maxima. Pag hinanap mo yung Maria, hindi mo mahanap kasi pagkadami-daming Maria, di ba? Yes. Oo. Pero hindi mo rin naman alam yung Maxima kasi hindi ginagamit. Yes. Oo. So, yung ating mga ninuno sa pananampalataya, baka ganyan din. Oo. Yung mga hindi na natin alam, akala natin not existent, ay existent pala. Oo. Tapos pag hinanap mo, ang hirap namang hanapin, lalo na, kami nga, di ba,
mga dalawang pangalan nga lang written in Roman script. Hindi mo na alam. Paano pa kaya pag naging Greek? Hindi natin Yes, alam. totoo. At mabuti na lang nga ngayong mga panahon na to na uso na ang pag-google-google lang dyan. Mhm. Di ba? Mas madali na natin. Yes, oo. Or crowdsourcing, yun yung tawag nila eh. Pag Yes. bigla ka nag-shoutout, Facebook, Twitter, o kung saan man. Ano nga ba yung ganito? Saan ko ba mahahanap yung ganon? O di ba Yes, may... salamat na lang. Yan. Anyway, so kung babalikan natin, ito yung sinasabi pa sa isa nating another reference, Miss Doris, sabi niya, yung kultura daw natin ngayon, napakaraming mga bogus, ano yung bogus, yung mga fake, di ba? Scholarship, or sa atin ngayon, siguro sa Pilipinas, fake news yung tawag, naglipa na, di ba? Basta news ng news, hindi mo na alam kung ano yung totoo, kung hindi mo alam kung ano yung peke. Oh, yes. Tapos, many of these, marami dito sa mga nilalabas, ay ang sadya, ilagay ang Christianity, lalo na yung Catholicism, yung mga Katoliko na laging on the defensive. Laging may pinaparatangan tayo na, yun nga, hindi totoo yung mga paniniwala ninyo, inimbento lang yan, at kung ano-ano. At ang problema, paano sasagot ang Katoliko? Ay, hindi ko alam. Parang ganun, di ba? Ganun. Hindi po yan tinuturo sa amin. Kasi nga naman, kung hindi ka nagsasaliksik sa sarili mong oras, sa sarili mong effort, hindi mo talaga malalaman yan lahat. Kasi 2,000 years of history cannot be encapsulated. Hindi mo kayang i-summarize yan sa sandaling oras eh. Oo. Sabi nung ibang mga may mga kaibigan ako na nag-aral talaga ng theology. Tapos biglang may lalabas. Itatanong ko, ay, bakit di ko yan alam? Ako, nahanap ko lang naman, di ba? Or may nagtanong din sa akin. Tapos may isang nagbiro, nag-aral ka ng theology, ba't di mo yan alam? Aba, sinagutan, Miss Doris. Oo. Kahit 2 lifetimes akong mag-aral ng theology, hindi ko malalaman lahat. Tama. Kaya imaginein mo, ma'am, no? Para maupo dito na hindi ako nag-aaral ng theology. Medyo yung nervous ko hanggang dito sa no? Ano lang naman pinagkukwentuhan lang naman natin yung mga, kung ano ba yung mga pwede nating i-discuss, kung ano yung pwede nating ikwento, o pwede nating buksan. At alam naman ng listeners natin dito sa Kwentuhang Katoliko, hindi porket binubuksan natin dito, tapos na. Yes. Ay, parang patikim lang yan. Oo, kaya nga lagi natin sila ina-encourage na kung meron silang gustong i-share, meron silang gustong itanong na pwede naman sagutin later, ay makipagkwentuhan din sila sa atin through text messages, Oo, diba? tama. Kung may mga questions, comments, o may mga kwento, o may mga gusto silang iparating sa atin, anything under the sun, o mas maganda kung related dito sa church history. May gusto akong itanong sa ating listeners, Miss Doris. Sige nga po. Medyo kadugtong ng ating question kahapon ito. Yung itatanong ko sa kanila, nagka-interest po ba kayo sa pag-aaral ng church history? O kung hindi man church history, Philippine history, o Pampanga history. May interest po ba kayo sa pag-aaral niyan? Kung oo, explain. O, kwento naman ninyo, bakit? Kung hindi, kwento din ninyo kung bakit. Kasi ako, hindi naman good or bad kung interesado ka o hindi. Kasi kung minsan, depende yan kung paano yun binuksan sa'yo, di ba? Nagkataon lang, ako may mga very interesting history teachers. Kaya talagang nabuklat. Siguro isa lang ako sa mga maswerte. Kaya nabuksan yung kaisipan, di ba? Na maging mas mapagtanong ano yung nangyari noon. Yun, kung hindi siguro ganun kagaling yung mga naging teachers namin, baka hindi rin ako interesado, di ba? Pwede, Ma'am Karen, kasi mas marami din yata, no, na mga prop, no, mga instructors na pagdating dyan sa subject na yan, hindi din talaga ganun ka. Medyo, hindi maramdaman, kaya hindi ganun kasipag yung mga students na mag-enjoy dun sa subject extra ngayon. challenge kasi, Miss Doris, kailangan na-visualize mo kung anong nangyari nung nakalipas. Ang hirap gawin nun. Anyway, sa ating listeners. Yes. Yan, so, that's the question. May ka-interes ko pong mag-aral kayong kasaysayan, church history, Philippine history, or Kapampangan history, kahit alin dyan, explain or kwento naman ninyo sa atin. Ayan. So, ikukwento ba nila yon pagbabalik?
Or paalala muna natin sa kanila yung text line Oo, numbers. paalala muna natin. Okay, for smart number, it's 0918-351-8282. For Globe subscribers, it's 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Ayan. Text to Lapuran kay kayong pakibat kay kami in Kapampangan, in Tagalog, in English, or even in Greek. Wow. Kaya mo yan, may Miss Karen. Ay, hindi. Okay. Magpapadecipher tayo. Text to Lapu kay bat nanining karening mapila na paganakam popong meto nga kanta para kay kayo. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limby. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. Ngening Pasko, ganakantaya ing minunang panyatang ning Ginong Heso Kristo ketiking yato. Nyang minunang mibayit yaking Belen, king metong alalabangan, busal da ring ayop, ning dinat, ning masukal, at ing pakakalulong pastol, lintoya. Banakit tayang pasibayo Jesus, kailangan tapang magpakumbaba. Ngening Pasko, lumapit tam pasibayo king Ginoo, mitmong kapakumbaban. Siguradong akit taya at aranasan. Yapin, kaya kayungan, masayang Pasko. Ini po iba't king kaya kayong paboritong parina, DJ pa, ni Father Joel Gatus, Kenny king kaya katamong Archdiocesan Radio Station, 91.9, Bright FM. Salamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Sa'yo, Ama, salamat sa mayamang lupa't dagat at sa magandang kalikasan at sa aking tanang buhay. Purihin pasalamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Sa
Magbalik tamo po ngeni, pamurin Kenny, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, inke katamong Archdiocesan Radio Station. Miss Doris, nakakatuwa yung ating mga kwentuhan at yun, biglang napakanta ako ng puri, pasalamatan. Kasi usually yan yung mga entrance pag yung mga masasayang Ay, oo. celebrations. Oh, di ba ikaw Tagalog ka eh? Oo. Di ba lumang kanta yan? Oo, yun. So, edad ko at saka Tagalog ako. Swak na swak, Miss Karen. Ayan. Kaya alam ko yan. Wag mo lang papakanta sa akin, ha? Ayan. Pareho tayo dyan eh. Pero ikaw, ano nga yung awit kahapon na Latin ba yun? Hindi, English yun. Yung English galing yun. sa Handel's oratorio. Oo, Huwag mo nang kwento. Ay, hindi, ang ganda kaya. Ayan. Huwag mo nang kukwento. Madalang lang yung kayang-kaya kong kantahin yung mga awit. Pero yung ating usapan ngayon, Opo. ganun pa rin yung history. May sinasabi ka kanina, Miss Doris, di ba, galing sa discussion natin kahapon, yung isa sa mga napakalinaw na malalaman natin kung tayo'y nagbabasa ng church history na kadugtong yung pagbabasa mismo ng Biblia. Oo. Na kung ikaw ay Katoliko, nasa totoong simbahan ka, na si Kristo mismo ang nagbukas at nagtatag, di ba? Oo. Tapos pala, may sinasabi, nung tayo titiwalag, Mm-mm. hindi maganda yung mangyayari sa atin. Yes, oo. Merong ganon, no? May Kasi ganun nga, pala. oo, Akala meron. ko sa mga ibang relihiyon lang sinasabi yun. Oo, pero ang ganda kasi, ma'am, kasi yeah, kitang-kita mo nga yung continuity because kung pinag-uusapan natin ngayon, ang mahuhugutan natin or ang mababalikan natin is yung, remember yung Ark of Noah or yung Noah's Ark. Yan, di ba? Na parang merong kasing promise doon si God di ba? Na sabi nga niya, actually, ang sinabi dito is, paano kung may nasave ba doon sa mundo noon nung nagkaroon ng flood, di ba? So, Oo, parang kasi ngayon, talagang ano yun, pinalubog tayo. yes, oo, na parang ngayon tuloy, in connection with our topic, niisip ko, ang sinasabi ngayon ng ARK ay yung simbahan. Yes, no? tama, yung simbahan, di ba? Na parang dito yung nagkaroon ng covenant, di ba? Imagine, nandito tayo sa, ang buhay natin ngayon ay New Testament, di ba? Kasi nandito na si Jesus, no? Pero, pag binalikan mo yung Old Testament or yung doon sa Book of Genesis, nagkaroon pala ng covenant si God, no? Kay Noah. Yes, tama. Na after Sinabi that, niya. sinabi niya na, I now establish my covenant with you and with your descendants, di ba? Na pagkatapos nito, hindi na niya talaga uubusin, no? Parang hindi na mangyayari yung mawawala ang mga tao sa pamamagitan ng flood. Okay, diba? yes. So, pag pinalali mo, ewan ko lang, Ma'am Karen, no? Kasi nga, hindi naman ako nag-aaral ng theology, no? Hindi naman Pero kailangan. ang understanding ko dito is, dahil yung church ang in-establish noon, 'di ba? Na parang dapat consistent ka na nasa within, 'di ba? Within the teaching, within Dapat the pananampa. Oo, parang tama. nandun ka sa loob ng simbahan. Kung ano yung teachings na meron doon, kung meron ka mang pinag-aaralan, dapat hindi mo ilalagay doon sa puro utak mo lang hanggang makaisip ka na, uy, makapagtayo nga ng bago. 'Di ba? Or medyo naguguluhan ka, naisip mo na lang na, ang gulo-gulo nito, hindi ko na maintindihan, sasali na lang ako dun sa mas madaling intindihin. Yes, oo, yun. Kasi, at ang sabi pa nga daw nung ni God kay Noah, di ba? Yan, siguro, parang, ang yung sinasabi mo na kapag ka naguguluhan ako, di ba? Instead na ako ay maghanap sa iba, di ba? Mag-stick ako doon sa promise na yon na mag-aral ka lang dyan. Yan sa teaching ng Catholic Church, di ba? Kasi, Miss Doris, ako medyo nahihirapan dun sa ginagawa nila na lilipat tatawid ba ako, parang kunwari, aling pamilya ba yung perfect, di ba? May pamilya na masaya, pero may mga problema din yan. Oo. Hindi lang inaanunsyo sa publiko, kaya hindi natin nalalaman. So, kung yung pamilya mo nagka-problema ng konti, dinadaanan naman natin lahat yan, di ba? Oo. Yung mga hindi pagkakaintindihan, yung mga konting hinanakit, may konting tampo. Pag nangyari ba yon,
magpapaampon ka kagad sa kapitbahay mo? Siyempre, hindi naman ganun. Ayoko na diba? sa'yo, mommy and Yes, daddy. oo. Ayoko na sa'yo, brother and sister. Oo. Lilipat ako dun sa kabila. Tama. At saka Ma'am Karen, pagdating nga dyan sa yung paglipat, pinag-uusapan natin, to narinig ko to sa isang homily, no? Ang presentation niya, Ma'am Karen, ewan ko lang kung ma-appreciate ng ating listeners, no? Merong dalawang, medyo nasi-share ko talaga to, no? Dalawang tasa, 2 sets ng, gusto mo minom ng kape, di ba? So, you have 2 sets ng platito, kutsarita, tubig na mainit, kape, sugar, at saka creamer. Yes. Okay. So, dalawa yan, Ma'am Karen. So, tingnan mo ko kahit na hindi ako nakikita ng listeners, no? So, ngayon, meron siyang kompletong measure. Yes. Okay. So, 1 may teaspoon of this. yes. Oo. So, may mainit. So, dalawa to. So, yung una, Ma'am Karen, ibibigay ko sa'yo. No? Tapos, you'll taste it. Tapos, syempre, mainit yung tubig. Tapos, hindi, basta, nandun lang, ano magiging reaction mo? So, sabi ko sa'yo, Miss Karen, paki-taste mo tong isang set na to. Aha. Ano reaction mo doon? Thank Mapali you. ba yun? Mapali pa. Kasi Mapali. bago eh. Yes, pero mapali, mapait Mainit. pa, di ba? Oo, Lahat na. So, oo. medyo may complain ka, di ba? Ma'am Aha. Karen, no? So, ito yung unang set. Kasi, kumbaga, the first will always be the trial and error eh. Oo, hindi. At saka, wala kang ginawa. I just gave it to you, diba? Oo. Tapos wala kang ginawa, sinabi ko kasi sa'yo, you taste it. Or kaya ikaw na mismo yung nag-initiate, titikman mo Oo, yon. oo. Pero ang reaction mo, negative. Kasi, Aha. ano ba yan, Miss Doors? Mapali, Mapait. mapait, ganyan. Okay. O sige, thanks, Miss Karen. Sorry. Ganyan. Okay. So, the next one, the other set, ibibigay ko din sa'yo. But I have this instruction. O kaya naman, I have this instruction. O, Miss Karen, mainit yan. Hindi pa yan nahahalo. Diba? So, okay. So, ang gagawin mo syempre ngayon, hahaluin mo siya. Medyo hihipan mo siya para hindi ka mapaso. At Yes. saka mo siya iinumin. Okay. So, ngayon, anong lasa, Miss Karen? Aba, syempre, mas kaaya-aya kaysa dun sa una, di ba? Okay. So, Mas palatable siguro. Yun. Kasi na-adjust mo na eh. yes, so yun, ma'am. Nung nandun ka sa Catholic or nandun ka sa dati mong pinapaniwalaan, wala kang ginawa, ayun ang reaction mo. But you came, you attended the other fellowship or other sect, may ginawa ka. Bumili ka agad ng Bible. Mas naintindihan mo. Yes, nag-spend ka na ng time para mag-attend ng kanilang fellowship. So ngayon, na reaction mo, mas masaya pala dito. Mas marami akong natututunan dito. Yes. Uy, Diba? tama yan, Miss Doors. So, yun. Yun yung pinag-usapan natin kahapon. Sabi mo nga, dapat nag-aaral, di ba? Dapat hindi ka nagsusstop na matuto. Ayun, so same thing with the 2 sets of coffee, no? Cup of coffee na baka ganun yung nangyayari minsan sa atin. Madalas, hindi lang minsan. Ayan, sa tingin madalas. ko. Laging madalas talaga, no? Pero yun. Narinig ko yun sa isang homily and I really appreciate it. Kaya kapag may mga times na nakakausap ka ng sila mismo yung nag-approach sa'yo eh. Ganito yung sinasabi nila madalas sa akin, Miss Karen. Are you Christian? Uy, naman, ang ganda ng tanong, no? Ako, sagot ko, yes. Yes I'm naman. Christian. Oo. Practicing Catholic. Tapos, yun. matataranta sila, but you're not Christian. I am Christian. We were the original Christians. Yun eh. Ang sama eh. Mataray. So kapag ang kausap ko ay converted, di ba? Parang dating Catholic. Tapos minsan naaalala ko yung kwento na yan. At sinasabi ko yan sa kanila. Oo nga. Hindi ko nga maintindihan eh. Bakit kapag Katoliko sila, napakakampante? Yung walang ginagawa. Akala nila, yung sisimba ng linggo, yun na. Tapos pag nakita mo nasa loob ng simbahan, susmen, hindi nga alam kung kailan luluhod, kung kailan tatayo eh. May isa pa akong nakita isang beses ha. Totoong kwento to. Ay, yung tatay, kumakain din sa loob ng simbahan. Kasi yung mga bata, Sinasabayan niya yung kanyang may baon. Mm. Sabi ko, teka muna, paano yan magiging good example? Of course, hindi naman ako nang aaway pag nasa loob ng simbahan. Kaya lang, nisip ko nga sana may secret camera ako.
Isi-secret camera ko yan lahat. Hindi ko naman isi-shame, 'di ba? Oo. Bawal naman 'yun sa atin. Kaya lang 'di ba yung para reminder sa atin na kahit for my personal viewing lang, ito yung mga hindi dapat ginagawa. Mhm. Pero I think kaya yung iba, magsa-start pa lang yung mass, may mga reminders na 'di ba? Doon sa screen Kaya nila, lang diba? kapag late nga naman dumating, may Wala iba na. darating homily na Tapos, yan pa yung mga kampanteng stroll in and out of the church. Most probably, yan din yung mga unang tumatawid bakod pag may problema. Mhm. Yes, oo. Although minsan, ma'am, talagang yun, yun yan, mga pinagdaraanan din siguro, no? Yung mga sa mga lumilipat. Kasi kapag ka medyo tinamaan ng mabigat na problema, na nagkataon na sila ay nasa kapareho nating nasa katolikong every Sunday, kaso nabisita sila ng friends or kaya naman ng mga nanliligaw sa kanila or kapitbahay, na naisama sila sa fellowship, nag-change yung kanilang pananaw sa buhay na mas maganda dito sa bago kesa doon sa dati ko kasi malungkot ako doon sa dati. Ang hindi nila alam, Ma'am Karen, yung result pala ng prayers nila nung sila ay nasa Katoliko pa, ngayon dumarating. So, hindi nila na-appreciate na kaya sila masaya ngayon, ito yung result ng mga sakripisyo nila nung nakaraan. Interesting yan, Miss Doors. Oo, kasi akala nila, ang sumagot sa dasal nila, etong bago nilang pinapaniwalaan. Pero hindi yon. Kasi nga, God knows the best time, di ba? For us, di ba? So, kung kailan sasagutin ang ating mga dasal, Yes. 'di ba? At kung kailan sasabihin talagang hindi naman talaga po pwede 'yon kasi hindi 'yun makakabuti sa iyo, 'di ba? So I think talagang dapat yung constant communication with God, 'di ba? Yun yung tama. mga katwiran nila na kayo simba kayo ng simba, 'di ba? Pwede naman magdasal diyan sa sulok. Ano masasabi mo? Ayun. Lagi ko naririnig yun. At kung minsan, susko ako, kahit naman sa mga ancient civilizations, may mga templo pa rin Di ba? Nung panahon pa ni Abraham, may mga bato siyang pinagpatong, dun yung mga sacrifice, yung mga holocaust. Anong tawag mo dun? Di ba yun yung place of worship? Hindi naman pwedeng kung saan. Of course, we can pray kahit saan naman tayo. Pero may place for public worship At hindi pwedeng, tayo ay, yun nga, kung minsan nakakalimutan, pag sinasabi natin na tayo ay katawan ni Kristo, that means may community. Hindi naman pwedeng ako lang mag-isa yung katawan ni Kristo, hindi naman pwedeng ikaw lang mag-isa, di ba? Community yan. Pag hindi ka sumasali sa community, ano ka? Oo, tama. Kaya nga, dalawa yung di ba, dalawa yung type ng prayers, ma'am? Ano nga yun, yung isa? The private prayers, at tapos saka yung public, yung liturgy. Yun. So, yung private mo, or yung personal mo, ito Personal, yung, sige, yes. nandiyan ka sa loob ng kwarto mo, nasa loob kahit ng saan, bahay mo, nasa kahit jeep, saan. Oo. Mhm. Tapos yung community, ito yung meron kang effort. Yes. Yes, punta ka naman doon. Kasi part of building a community or part of worship is to build a community also. Para marami kayong sabay-sabay na sumasamba, nananalangin, at yun, nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ano ba yung community? Pag pinagsama mo ba yun, dahil ikaw, ma'am, baka alam mo yung the root word of community Commune. is, Makiisa. O, di ba? Ko ay may kasama ka. Oo, sigurado. oo, Unity is isa. Di ba? Oo. So, parang kayong dalawa, magkasama kayo, hindi lang dalawa. I mean, mas marami tayo, di ba? Na meron tayong pagkakaisa. No? So, kaya yung community ay napakalaga, di ba? Of course. Kasi kapag hindi naman tayo pareho ng pinapaniwalaan or hindi tayo nagkakaisa doon, hindi na community ang tawag doon. Oo. Hindi na talaga. Diba? Ano-ano na. Yes, so yan, no? Dapat magkaisa talaga tayo ng pinapaniwalaan, diba? Yan. Ay, nako. Ang ganda ng mga homilies ni Apong Dong. At tungkol dyan, having a community, tapos yung being church, last
time, kailan ba yun? Sabi nga niya, ito, pinost ni King. Oo. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Yan. May ano yan iba-ibang dimensions, di ba? Mm-mm. Tapos, ngayon, year of the parish pa tayo. Oo, yan. So, Communion hindi of po pwede talaga yan na communities. mag-isa. Hindi talaga. Oo. Hindi ka naman pwedeng maging parokya mag-isa. Oo, hindi si Parokya Father ni lang Doris. yan, di ba? Hindi si Father lang yan. Parokya ni Karen. Oo. Parang di yata pwede yun eh. Baka mapapagalitan ako ni Among Jean. Yes. Mamayang gabi siya yung nandito. Ay, oo nga, naku, dapat talaga. Bantayan. Kung anong sasabihin ni Among Jean. Oo. Inonote natin yan. Oo. Lalagay, gagawin natin posters. Pero, parang yan, si Apondong, mga posters na ni King yung mga sinabi. Oo, no? Mhm. Pero yun nga, Miss Doris, yung part of maintaining kasi itong mga ganyang kaisipan, that's part of preserving traditions. Mhm. Yun yung nawawala yung pag-preserve ng traditions. Kasi Oo. nga, yun, may konting hindi lang pagkakaunawaan o medyo hindi mo naintindihan. Mhm. Bigla ka, ayoko na yan. That is not working for me. I don't like. Lipat ako. Doon sa walang tradisyon. Kasi kung minsan ang tradisyon na yan nakakabigat pa, 'di ba? May mga Oo. ganyan na kaisipan at may mga ganyang ano pa yan yung kinakalat pa, 'di ba? Pinopromote na ay, wag na yung tradisyon na yan. Oo. Pang matanda lang yan. Pang outdated na yan. Oo. Hindi na yan uso. Oo, pero ano yun, ma'am, bigla ko tuloy naalala yung topic ni Miss Sarah last time nung ikaw ay BC, no? Yung Most Holy Name of Jesus. Oh yes, no? Diba? ay, dinig ko kayo no, nakikinig ako. Oo, kasi parang yung sinabi ni Miss Sarah na mga, yun nga, under that name, di ba? Kung gaano ka-powerful yung mga yung name na yun, di ba? Ganun din naman karami yung virtues, di ba? True. Na kapag ka ngayon sinabi mo na, ayoko na dyan, lipat na ako dyan, parang may nawawalang Oo, virtue doon. Totoo. Di ba? Iniiwan mo rin. Yes, oo. So parang may problema ng konti. So hindi mo pwedeng sabihin na talagang yun yung nasa taas ang pinapaniwalaan mo, no? Kung konting sigalot or konting mali lang nung kapwa mo, ayaw mo na kaagad, lipat ka na kaagad. Actually, ganito yan. Sige Ako rin nga. naman, naintindihan ko kung minsan, syempre, naging bata din ako minsan. No? Oo. Naintindihan ko naman kung minsan, bakit ayaw mo ng tradisyon. Mhm. Kasi hindi mo magawa yung gusto mo Mhm. At kung minsan, may nakikita ka na gusto mong gawin na naaangkop, mas napapanahon, na hindi mo magawa dahil sa tradition. Hindi na natin iisipin yung mga, hindi naman pwedeng mag-miniskirt sa loob ng simbahan. O, di ba yon yung outmoded, kesyo, ganyan-ganyan yung sinasabi. Hindi pa yung mga decorum Oo. Yung mga traditions more of yung kinaugalian o yung mga, let's say, kailangan magdasal, mag 9-day novena pag namatayan ka, pag may ganun. Di ba, inconvenient Mhm. So talaga nawawala na ba yung ayaw mo ng yung inconvenience? Convenience kasi, yung unang Yung hinahanap. iniisip. Mhm. Oo. Kasi yun yung ating, Miss Doris, hindi lang naman ngayon nagsimula yan Mga 60s pa siguro, 60s, 70s. Oo naman, no? Siyempre, kung, di ba, flower power generation pa nga yun. Yan yung mga unang rebelde. Hindi naman tayo yung mga yun. Hindi naman yung mga kabataan ngayon yan Sa bagay, speaking of convenience, di ba? Kaya nga may misa na sa malls Ayun. Ay, naku, may mga paring medyo pumuputok yung butse pag Diba? marami yan. Oo. Actually, it has divided Mhm. pa, 'di ba, yung mga pare kasi may iba nagsasabi kung nasan yung mga tao, dapat doon din tayo Yes, magpunta. oo. Kaya in that sense, iniisip nila for pastoral considerations, dalhin na yung misa, Yung misa sa mall. Yes. Etong iba naman sinasabi, may place of worship Mhm. Hindi naman dapat lahat. Mhm. Lahat-lahat ng gusto ng mga tao ay tama. At saka siguro naman, ma'am, huwag ka naman linggo-linggo naman na nasa mall. Di ba? Yun. Bakit mas nauuna pa yung pagpunta sa mall, Yes, diba? oo. Kaya lang, Pwede naman tama, magsimba ka muna, saka Oo. ka mamasyal. kaya lang, Miss Doris, may sasagot din sa iyo Oo. yung iba. Sasabihin nila, kasi nasa mall lahat. Okay. May groceries, may kainan, may sine. Kumbaga, one-stop shop. Yes. Pwedeng doon na rin yung pag-worship. Yes.
yun nga yung nagkaka-debate, of course. Mhm. Hindi naman natin sasabihin ngayon na right or wrong yung mga ganyan. Kasi pag-aaralan, tulad nung iba, may sinasabi, okay, hindi tayo magmimisa sa mall. Except, kung may place of worship sila na dedicated specifically for that. Parang may isang mall yata sa Manila na gano'n eh. May simbahan dun sa tabi. Yung sa parking lot. Mhm. So, okay, oo, kaya talagang May ano eh, hindi yan black and white. Mhm. So may mga ano yan, may considerations. But the thing is, if you want to worship, you do it properly. Oh yes naman. Hindi oo. yung- At saka yun nga, hindi naman natin sinabi na ayaw natin yun, di ba? Hindi naman natin, pinag-uusapan lang natin, yun nga, yung the tradition na doon ka sa, di ba? Ano yung dapat mong Oo. isuot, di ba? Yung Tama, mga ano tama. yung dapat, oo. Tapos Kasi baka yung nagmo-mall dyan, mag-react eh. Baka mag-text sila. Hindi Hindi, naman, po, hindi no? naman. Yan po. hindi naman namin inaaway yung mga ganun. Sinasabi lang natin, Mhm. kailangan Yung lang convenience. ayusin. Hindi laging convenience yung nasa isip. Kasi if we always think about convenience, ay, mamamatay tayo dyan. Di ba kunyari, sa pagkain pa lang eh, kung puro convenience food Oh, yung instant. kakainin mo, Diba? magkakasakit ka. Sakit sa bato, sakit sa lahat. Yes, oo. Puro instant. So, paano natin masasabi na yung mga traditions tama? Pag Catholic traditions, lagi nating masasabi na nararapat Mhm. at napag-aralan at hindi lang imbento. Kasi may tinatawag tayo na magisterium. Magisterium is Doris, diba yan yung, yung teaching ng Santo Papa at ng lahat ng obispo. Yes, ma'am. Yung kabuuan. Tapos, recently, sinabi ni Pope Francis last year, sinabi Aha. niya yan. Alam mo, alam ninyo, sabi ni Pope Francis, hindi lang naman yung Santo Papa at yung mga obispo, yung bumubuo ng, yung teachings nila, ang magisterium. Mhm. Yung general practices o yung basta in their proper context ng mga laiko, kasama pa rin yan sa magisterium. Aha. So that's tradition, yung ating mga popular religiosity, popular beliefs. Basta may ano yan eh, naalala ko si Father Venus na nasa Baguio ngayon, nagre-retreat. Kaya hindi ko pwedeng guluhin Yes, para oo. magtanong. Pero matagal na naming dinidiscuss, yung lagi niyang sinasabi, huwag matakot. Mhm. Huwag matakot pag may mga popular devotions. Kasi yung bili niya, basic yung mga tanong eh. Mhm. Yung mga devotions ba na yan, naglalapit Yeah. sa tao sa Panginoon? So, laging ganun kasi ang dapat itanong, Oo, no? is it Christological? Yes, oo. Kung nilalapit ng traditions ang tao kay Kristo, ibig sabihin, Tama yun. Yes. Kung nilalayo niya at may mga nagiging Diyos-Diyosan, nagkakaroon ng yung confusion Oo. tungkol dito sa pagiging Diyos ni Jesus, then hindi tama. Oo, tama. Speaking of, ma'am kami, di ba, sa organization namin, di ba, sabihin na natin na Marian, di ba? Yes, no? yes. Ito, medyo palagay ko may Ay, sasablay dito, no? Controversial kasi pag Marian, di ba? Oo, kasi ang mangyayari, they do have their novena. Mhm. That's Wednesday, di ba? Yes. So talagang lagi silang nandun, no? Mhm. Pero, well, hindi ko sinasabi na kami yon, no? Kasi kami is, ang tinuturo naman sa amin talaga pati yung Sunday, di ba? Mhm. Kaya nga lang, yung mga nabibisita namin, di ba? They attend the masses on Wednesday, nagnunubina sila, but they miss the Sunday Mass. Ayun. Oh, may problema yan, di ba? Yun yung sinasabi ni Father Venus. Yes. Kasi parang nagiging, may isang kaibigan ako, iba yung tawag dyan. Mhm. Imbis na nagiging Marian, Oo. nagiging Mariolatory. Yes, oo. Which is, hindi It's a namin no-no. yun. Oo, At no, hindi no, rin no, yan no. gusto ng ating inang Yes. birhen. Yes. Kaya nga po, nung last time po, yun po kasing, yung org namin, no? Yung sa Virgen de los Remedios na coronation, alas 4 ng Yes. umaga, di ba? Nandun sila. Mhm. Di ba? So, kaya kabilin-bilinan talaga ng aming organization. Kung nandun kayo ng Virgen de los Remedios, siguraduhin yung nandun kayo sa Kristong Hari. Yes. So, kung present sila nung September 8, present sila dapat nung November. Yun. Malinaw dapat. Yes. Ay, nako, Miss Doris. Medyo mainit na talakayan yan kapag traditions na yung Yes, pinag-uusapan. oo.
medyo umiinit din yung yung mga nagfi-feedback. May mga texters. Itutuloy natin ang ating kwentuhan pagkatapos ng break. Bayong banwa, bayong panahon, at bayong pamikatagon sumulong. Inipuing babyena ning Dios kay katamungan. Busan ni nga lang kapilmian king kay katamong kabilyan, at kapikakunwan king paintungulan. Manatili a pamuring kayabe tamoing Diyos, ating Santa Iglesia Katolika, king pamanyalubong at pamanarap, karing miyayaliwang amon at panagkat niting bayong banwa. Iti pong bayong banwa 2017 keti Pilipinas, banwa nening parokya, ing pamisasan metong ding sablang komunidad. Pangaditala po lalong-lalo na ring parokya ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Lukubano sana ning Dios at maging pugad na lang ning pamisasan metong pamisaup-saup at pamitatambayan ban alang milele, mipanpan at makalingwan karing sablang bininyagan. Pangadi ko po kaniting bayong banwa, sumulong emo ing kabiyayan at kaayusan king lipunan, no nilalong lalo na ing biye kasalpantayanan at pamakiyugnayan tamo bilang balayanan ng Diyos. Masaya, magrasya, at masaplalang bayong banwa po kekongan. Ini po ing kekong malating talasuyo, Father Joseph Mary Bakay, ing station manager ning 91.9 Bright FM, ing Archdiocesan Radio Station ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Dakal pong salamat. Magrasyang Pasko kay kayungan po. Sana ing Pasko yang maging dalan ban king upayang itamungan, ibayit ne ing lugod, pami kakapatad, at pami sasanmetong king karing pamilya tamo at karing komunidad. At ing Pasko yang babye, sikanan kay katamo ban king upayang lalong sumulong ing ganaka, karing kay katamong puso, ban king upayang makasaw, karing dakalataw. Ini po yamong Jess Manabat, ing kura paroko na ning San Jose, kaya ni King San Jose Malino, maya papasko kaya kungan.
Magbalik tamo po ngayon, Kenny Pamurin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ing dimdam tamo po yapin ng instrumental version ng Pilgrim's Theme. Yeah. Medyo ano yan, Miss Doris, makabagbag damdamin Oo din. nga kaya- Alam ko yung kwento niyan. Talaga? Kaya lang, Oo. hindi pwedeng ikwento ngayon. Pwede naman actually, Pwede pero kahit ay late na tayo. Mabibitin tayo. Mabibitin tayo. Oo, bantayan. Basta Hintayin ano din nila. yan kasi, Mm-mm. yung kwento ng isang tao na naglayag. Kasi hinahanap din niya yung tunay na pananampalataya. Okay. Naghanap kasi too many questions in his life. Kung ano-ano yung pinagsusubok. Hindi lumabas ng simbahan eh. Okay. Pero dinideny niya na bata pa daw siya, sinasabihan na ng teachers, you have a vocation. Okay. Magpapari ka. Mhm. Ayaw niya. Parang si ano lang hindi naman yan si Jonah, ano? Medyo, Medyo, parang ganun. Oo. Hulaan mo, nasa na ngayon. Uy, Pari nga. Ay, talaga, congratulations. So, mas malakas pa rin yung bulong sa kanya, no? Oo, tama. So, ganun sana, di ba? Yung Oo. kahit nagpupumiglas ka na ayoko. Pero maghanap ka sa loob Yes. ng iyong sariling bakuran. Oo. So, kaya ba ginagamit yung term na discernment? Yes. Yan. Yes. Mm-mm. Tapos kung may mga hindi ka naiintindihan, yun nga, wag kang tatalon, lilipat ng bakod. Wag naman ganon. Yes. So, ano yan isa sa mga questions din ng ating mga nananampalataya, yung bakit ba kailangan hierarchical? Yung Mm-mm. hierarchical means may boss, may ganon. So, nung Martes, nandito si Apong Dong. Oo. Kung dito sa San Fernando, Archdiocese of San Fernando, dito sa Pampanga, sino yung boss? Mhm. Siya, si Yes. Apong Dong yun. His Excellency, Yeah, wala the nang- Most Reverend, di ba? Tapos may susunod. Ano yan hanggang umabot ka dun sa pinakababa. Mga laiko na nasa mga baryo-baryo. Pero dapat lang naman sundin yun Kasi imagine mo kung wala nun, hindi nagkakagulo ang... Di ba yun nga yung gusto nung iba? Flat lahat. Hindi pwede. Sa simbahan, gusto nila, ay, yung pastor, taga-preach lang yan. Mhm. Tapos lahat flat. Walang boss-boss. Walang ano. Subukan natin. Tingnan natin kung tatagal yun. Parang walang mararating yun. Wala mabubuo. Wala nga. Oo. Lahat gusto. Diretso sa, sige, isa lang. Yung pastor lang. Oo. Tapos lahat nagre-report diretso sa kanya. Tingnan natin kung di nahilo si pastor sa'yo. Yes, hindi Kung pwede. 100, lahat kayo mag-report ng dire-diretso sa kanya. Kahit naman anong organization, di ba, mapa-office. Kayo, Miss Doris, di ba? Sa Legion of Mary, may hierarchy. Meron. Hindi pwedeng, Kasi nga, kailangan, ma-practice mo, number 1, siguro, obedience. yun. Number 2, kasi kailangan ng unity. Kasi Mhm. imagine mo kung flat yun. Ang idea ng isa, anong matatapos mo nun? Kasing halaga ng idea. Yes, Dapat diba? nasasala So, parang, muna yan Yun yun. Yun yung laging pinupuntirya din sa atin. Ng Masyado iba, daw no? tayong hierarchical. Mhm. Tapos kung ano-ano daw yung mga liturgy natin, na mga hocus-pocus. Oo. Ganon yung mga terms ba naman Pag, sabi ko, teka, ano ba to? Tapos puro sakramento daw. Wala naman daw sakramento. Matagal ng discussion yan dito sa Kwentuhang Katoliko. Lahat Oo. ng sacraments natin. At lahat yun napakaganda dapat instituted no? Maganda yan. Oo, Oo. hindi yun nilalagay kung hindi talaga siya effective. Si Kristo yung nag-institute ng lahat ng yan. Oo. Tapos yung ating early church, makikita mo, hierarchical din, di ba? Mm-mm. Yung mga apostoles, may kanya-kanyang assignment. Oo. Lahat sila humayo at lahat sila naging obispo. So Yes. yun, from there, may mga priests, may deacons, etc., etc. May hierarchy, may organization. Mhm. Pero, ganun pa man, Miss Doris, bitin Parang talaga tayo. oo, no? Parang kailangan na natin matapos. Oo. Tutuloy naman natin. Oo. Basta for today, yung Mhm. ating take home from this episode, ano nga ba yon? Ang simbahan natin na natili mula noon hanggang ngayon na may teachings, Yes. yung tradition based on from scripture, tapos yung practices ng Oo. early Christians, tapos may hierarchy na itutuloy natin bukas. Pero Miss Doris, kailangan muna nating magtapos Oo talaga. nga, no? Tapusin natin ang episode sa isang dasal. So magtatagalog tayo Oh, ng yes. dasal, Ma'am Karen. No? Mhm. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa ipinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan at kung saan man sila naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin niyo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Inilulug po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Pedron, Kaawaan mo kami. pagpalain tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Ayan ako. Ayan, pasensya na po kayo at ninervyos po ako sa Okay aking lang yun, pagdadasal. Misters. First time ko pong nagdasal on air. Kasama po niyo ulit ako ngayong oras na to. Ako po si Tita Doris na nagsasabing magkarinigan po sana tayo ulit kung sakali pong ako ay matatawagan. At bago po siguro magpaalam, Ma'am Karen, parang gusto kong may babatiin lang Oo, ako. Yung sige. dumalaw sa ating kanina, si Okay. Miss Joy Gonzales, Hi, no? Joy. At saka syempre ang ating mahal na, marami tayong mahal, pero Oo. banggitin ko na rin ang pangalan ni Miss Alma Tiongson, no? Hi. Na nakikinig ngayon. Miss Na-miss na Alma. natin siya, no? Oh, yes. Ayan, salamat po. Sa ngalan po ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Ako po si Karen, nagpapaalam ngayong araw na ito. Ang ngalan niyang ang kingsing-tingning ng bituin, liwanag ng Diyos, sumahati, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tanan, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Alleluia, at isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayong ihayag, purihin siya, at ating ibunyang awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tanan siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia, halina't sumayaw ang bayan, magsasabay sigaw, ang ngalan niyang ang kingsing-tingning ng bituin, liwanag ng Diyos, sumahati, langit at lupa, siya'y papurihan, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.